Hey guys, masyadong overkill ang specs ng gaming smartphone na to dahil magmumukhang basic phone guys. Ang 1 million ang to score. Compare nga dito sa kulang 2 million ang to score ng Redmi K80 ngayon. Alam ko masyadong mahal ang 24,000 na presyo para sa isang smartphone. Pero kung titignan natin guys ang specs ng smartphone na to, magugulat ka. Dahil sa mga around 40k pataas nyo lang makikita ang mga ganitong klase ng specs. At kung i-compare mo naman guys ang smartphone na to sa meron 20k to 30k na mga presyo ng mga smartphone, doon mo guys ma-appreciate ang magandang specs ng smartphone na to. Sa may battery pa lang nakakagulat na, yung 6550 mAh siya battery. Dahil standard na sa karamihan sa mga smartphone ngayon, ang 5000 mAh siya battery. Kaya yung magkaroon lang tayo guys ang higit 5000 mAh siya battery, napakasulit na. How much more pa guys? Alagpas sa 6000 mAh siya battery. Actually guys, naging possible lang po ang ganyang klase ng battery dahil hindi po siya naka-lithium na battery na nakikita natin sa 99% ng mga smartphone ngayon, even sa mga high-end na mga smartphone. Pero itong si Redmi K80 is naka-silicon battery po siya. Kaya naging possible yung ganitong klase ng smartphone. Hindi po siya masyadong kumapal, pero napakataas po ng kanyang battery dito. Sa charger, naka 90 watts case yung smartphone na to. Mabilis na yan kahit pa paano. Halos isang oras lang is full charge agad yung smartphone natin. Considering nga na naka 65 mAh siya battery tayo. Sa totoo lang guys, hindi lang napakaganda ng display ng smartphone na to. Hindi lang basta malakas yung kanyang processor. At di lang malinaw yung kanyang camera. Meron pa mga hidden features ng smartphone na to na nakikita lang natin sa mga high-end na mga smartphone. Dahil napaka-premium din guys ng kanyang build quality. Dahil naka-aluminum frame po siya at naka-glass back design din. Sa fingerprint, di rin po siya basta-basta. Dahil naka-ultrasonic fingerprint po siya na scanner. Same guys sa mga nasa high-end na mga Samsung. Iba po siya guys sa mga optical na mga fingerprint scanner na nakikita po natin sa ibang smartphone. Sa mga kulang 20k na mga SRP ngayon. Dahil mas accurate at mas secure itong ultrasonic na fingerprint na naki-Redmi K80 ngayon. Isa pang nagulat ako rito is meron po siyang IP68 na water and dust resistant. Ibig sabihin guys, pwede po siyang malubog sa may tubig. Basta wag lang sa may tubig dagat. Safe po ang smartphone na yan. Saka wag din pong masyadong malalim dahil may certain meter lang po pwede natin ilubog yung smartphone na yan. Hanggang 3 meters lang po pababa. At pwede rin po siyang malubog guys ng kulang 30 minutes. Wag lang pong lalagpas doon at wag lang po siyang malalim masyado. I think safe naman po ang smartphone natin. Iba guys ang splash resistant sa water resistant. Yung splash resistant guys is pwede lang po siyang matalsikan ng tubig. Hindi po siya pwedeng malubog. Iba rin po guys ang waterproof sa may water resistant. Kaya wag po tayo malilito dyan. At ito pong si Redmi K80 is water resistant lang po siya. Balik po tayo dito kay Redmi K80. Kumbaga pwede naman na hindi na ilagay ni Redmi yung mga ibang features na yan. Dahil sa mga flagship na mga smartphone lang talaga natin nakikita. Yung ganyang klase ng mga features. Kaya para sa may 24k guys na kanyang presyo, I think pwede nyo maisip na mahal ang smartphone na to. Pero kung alam nyo nga pwedeng magawa ng smartphone na to, hindi lang siya basta malakas. Hindi lang siya basta maganda. Doon mo ma-appreciate guys ang full specs ng Redmi K80. Lalo nga kung i-compare mo siya sa ibang smartphone sa may kulang 30k na mga SRP. Isang curious ako dito guys kay Redmi K80 is dito sa kanyang camera. Gaya nga ng sabi ko sa may unboxing ko ng smartphone na to, siguradong di nyo naman gagamitin ng smartphone na to para gamitin as camera phone. Pero kung sakali man po na interested kayong makita yung kanyang mga picture dito, eto guys, mag-quick comparison tayo dito kay Tecno Camon 30 Premier. Dahil nga almost identical po ng presyo yung dalawang smartphone na to. Ang presyo po na to guys is 24,000. Ito rin po si Redmi K80 is 24,000 din po siya. At tingnan natin kung ito bang camera po ni Tecno is makakaporma itong Redmi K30 pagdating nga sa kanyang camera. Ito guys yung mga sample picture nila guys. Ito kay Tecno Camon 30 Premier sa akin Redmi K80. Ito guys yung mga naging sample picture ko. Dito guys sa may unang picture natin, I think medyo magkaiba man sila dito guys ang kulay. Pero para sa akin, parehas po silang maganda dyan. Parehas po silang malinaw at parehas po silang detailed. Pero kung ang tatanong natin dito guys is kung sino ba yung mas color accurate. Mas color accurate po dito guys yung kay Redmi K80. Yan po yung mas kulay niya. Ganon din dito guys sa may pangalawang picture natin. Still guys, para sa akin okay naman silang parehas dyan. Pero mas gusto ko guys yung kuha ni Redmi K80 rito. Ito guys yung pangatlong picture natin. Medyo mas dark ng konti guys yung mga kuha ni Tecno Camon 30 Premier kumpara dito kay Redmi K80 na medyo mas maliwanag po siya at mas malinaw. Pero kung sa may detail lang guys, parehas naman po silang detalyado dyan.
Ganon din dito sa may susunod ng picture natin, still pares po silang okay dyan. Ito naman guys yung mga sample po natin pagka madilim. Hindi ko lang maintindihan guys, parang mas maganda peta yung kuha ni Redmi K80 rito. Dahil pagka zoom nga natin yung picture ni Redmi K80, still medyo mas detailed pa rin po siya. Pero pagka zoom naman natin guys yung kuha ni Tecno Camo 30 Premier, medyo blurred na po siya dito. Kaya para sa akin, mas maganda pa rin yung kuha ni Redmi K80 rito. Dito naman guys sa may front selfie camera nila pagka madilim. Mukhang obvious na rito guys kung sino yung mas maganda para sa akin. Yan pag guys yung mga naging sample picture natin. I think guys kahit hindi naman camera po ng Redmi K80, still guys nakakalaban pa rin siya dito sa Tecno Camo 30 Premier na nakafocus talaga sa may camera niya. Yan guys yung mga naging sample natin sa mga madidilim na mga place. Kaya still guys, kahit hindi naman camera po ng Redmi K80, I think pasado pa rin to para sa akin. Ito pang isa na kagulat dito kay Redmi K80. Ito guys yung mga sample video natin. Kaya napumus guys. Ito yung mga naging sample ko. Sa video guys, ito yung sample ng 1080p niya sa may 30 fps na video. At meron po siyang stabilization dyan. Yan po yung sample niya. Hindi nga lang po natin pwedeng i-on yung kanyang stabilization sa mas mataas na resolution. Dyan lang po siya pwede sa may 1080p at 30 fps. Pero parang napaka-smooth siya dito guys. Yan yung sample ng video niya. Ito naman yung sample ng 4K 60 fps na may video niya. Yan guys, hindi po ito supported ng stabilization sa may video. Pero parang kahit wala siyang stabilization, still napaka stable pa rin po ng video niya habang naglalakad ako. Kahit mabato yan guys, parang okay pa rin siya. Hindi po siya maalog. Katulad ng ibang mga smartphone na mayroong stabilization sa may video, pero napaka-alog niya. At syempre hindi mawawala dito ang 8K video. Ang kaso sa may 24 fps lang na may video niya. Dahil yan syempre sa kanyang Snapdragon 8 Gen 3 na processor. Kaya po supported yung ganyang kataas na resolution sa may video niya. Yan po yung sample natin. Saka yung mic pala niya, yan din yung sample niya. Wala po akong gamit na external mic dito. Ako na lang po yung nasa mismong smartphone. Yan lang po yung gamit ko dyan. Pero parang kahit guys sa may 8K 24 fps na video guys, parang smooth pa rin siya habang naglalakad ako rito. Parang napaka-stable pa rin niya. Ito naman yung sample natin sa may front selfie camera niya. Sa may 1080p lang na resolution sa may 60 fps. Ang napansin ko lang dito, parang hindi po siya supported sa may 4K na resolution dito sa may video niya. Maybe ito ang number one reason kung bakit po napakamura ng smartphone na to kahit po napakataas ng kanyang processor. Dahil limited lang po yung kanyang resolution sa may video dito sa may front selfie camera niya. Dahil kung sa mga high-end na smartphone po natin makukuha yung ganitong kalakas na processor, siguradong supported po yan sa mas mataas na resolution sa may video niya dyan sa may front selfie camera. Pero dahil nga pang mid-range na presyo lang po yung smartphone na to, kaya po ganyan lang yung resolution niya. Pero para sa akin wala naman ng issue dyan dahil hindi ko naman to gagamitin pang camera phone. Dahil yung processor po ang pinaka selling point ng smartphone na to, saka yung kanyang napakagandang display. At napakataas na battery. Doon pa lang guys, napakasulit na. Dahil kung pang vlog na smartphone ang kukunin natin, syempre hindi ito si Redmi K80 ang kukunin natin. Pero alam nyo guys, ang number one reason kung bakit napakalakas ng specs ng smartphone na to, pero hindi po siya ganun kamahalan, is dahil nga po, naka-Chinese model ang smartphone na to. Ibig sabihin guys, wala po siyang global release. Kaya, ang number one issue ng smartphone na to, is wala po siyang warranty sa atin. Kaya guys, pag na-damage natin to, o kung sakali mo makabili tayo ng defect, yun lang guys, medyo delikado yun. Dahil wala nga po siyang warranty sa atin. Saka isang pinagtataka ko guys sa may smartphone na yan habang ginagamit ko nga po siya. Hindi ko lang sure guys kung sa may settings to, dahil hindi ko po makita yung settings niya. Para i-on guys yung kanyang 5G na network. Dahil naka 4G lang po yung aking mobile data dito habang ginagamit siya. Hindi ko sure guys kung issue to ng Redmi K80 or isa siyang limitation sa may software niya. Kaya po siya sobrang mura. Pero in case man guys na alam nyo kung paano i-on ng 5G network dito, mag-comment na lang po kayo. Or maybe guys, sa mga susunod na update, magkaroon po siya ng 5G na network. Pero nakakapagtaka kasi dito guys, napakalakas ng kanyang processor. Same po siya ng Samsung Galaxy S24 Ultra. Pero meron yung 5G guys. Pero itong si Redmi K80 is wala po siyang 5G ngayon dito. Hindi ko lang sure guys kung bakit ganyan. Isa pang ma-appreciate nyo guys sa may smartphone na to, dahil hindi nga lang po siya basta naka-AMOLED display na meron 120Hz sa refresh rate. Meron din po tayong settings dito sa kanyang display.
dito sa may display resolution ng WQHD Plus na resolution. At meron din tayong Full HD Plus na resolution dito. Pero kung sakali mong ilalagay natin dito sa mas mataas na resolution, syempre mas mabilis siyang malolobat itong smartphone natin. Pero considering nga guys na meron tayong mas mataas na battery dito, I think wala namang problema yan. Dahil nga, napakaganda na yan guys kung sakali mo manonood tayo ng mga 4K na resolution sa may video. Ito guys, pakita ko sa inyo. Hindi ko lang sure guys kung ma-appreciate nyo yung video na to. Dahil, meron nga tayong option dito ng 4K resolution sa may YouTube. At hindi natin maipe-play guys yung ganitong klase ng resolution. Kung wala po tayong option ng WQHD na resolution sa may settings niya. Ito guys. Ito yung kanyang sample dito. Kung sakali man po makikita nyo siya sa may personal, itong display po natin is napaka-sharp ng animation dito at napaka-sharp po ng kanyang display. I think napakaganda niyan. Ang problema lang sa kanya guys, is syempre, malakas nga pong kumain ng battery yan. Pero okay nga lang naman yan, hindi nga lang basta mataas yung kanyang battery. Mabilis din guys yung kanyang charger dyan. Kaya I think guys, para masulit din natin yung ganitong kalakas na smartphone at ganitong kalakas na display, mas okay na ilagay natin siya sa pinakasagad na setting siya dito. Sa Android version, syempre, expect na natin na latest version din yan. Dahil naka Android 15 na rin po tayo. At so far guys, sa ilang araw na gamit ko ang smartphone na to, okay naman ang HyperOS. Sa performance naman niya, ano pa bang i-expect natin dito? So almost 2 million ang total score niya. Syempre guys, agad ang graphics na yan. Saka 60 FPS ang gameplay. Kung gaming lang guys, wala nang mahabang paliwanag yan. Dahil literal na halimaw siya. Dahil kasing lakas to ng Galaxy S24 Ultra na meron 70K na SRP. Compare mo naman dito guys, na 24K lang SRP. Gagawan ko na lang to guys ng separate na gaming review. Mag-comment na lang po kayo kung ano ba magandang game na i-testing dito. Gusto ko sana guys, yung maglalagay itong Redmi K80. Siguro dito lang ako nakulangan sa may 5G na mobile data niya. Hindi pa ako sigurado kung 4G lang talaga ang smartphone na to. Or meron pa tayong setting sa kanya para mai-on po natin ang 5G na mobile data. Pero overall para sa akin, para sa may 24,000 nga na SRP niya, I think napakahalimo ng specs na yan kung i-compare pa rin natin sa ibang mga smartphone. Suggest na lang kayo guys sa mga games na magandang testingin dito. Palik na lang po kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching!